Okay, sa umagang ito ay ating pong pagkatapos po ng ating selebrasyon kahapon, yan ang ating introduction kanina. Of course, napagod po tayo physically, pero ang ating spiritual po naman ay punong-puno ng kagalakan, kasiyahan, sapagkat namalas natin. Bihira po yung pagsama-sama tayong iglesia mula sa Batangas, Laguna, at yung mga kasamahan natin mga kamagkagawa sa ABSI at yung mga bata. Doon po makikita natin na talagang hindi natatapos ang ating tungkulin habang tayo ay narito, habang hinintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. May mga tao tayong makakasalumuha. Okay? At yung buhay natin, na kaya po tayo pinili ng Panginoon, ay mayroon pong impact sa ibang mga tao. Okay? Gamitin po tayo. At natutuwa rin po tayo sa mga ating mga nakasama, mga lalaki doon sa Batangas, na talagang, alam niyo naman sa Batangas ando yung pag-inom at mga pagsusugal, balikasyo sa lalaki. At salamat sa Panginoon na dahil sa Ebanghelyo, sa katotohanan na narinig nila, ay sila'y nabago. Okay? So, alam na alam yan ng mga asawa. Hindi nyo kayang baguhin ang inyong mga asawa. Okay? Ang Diyos lang ang makakatiyan. Kaya sa umagang ito ay tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat. Nagpaiwan pa si Pastor Ronnie sa mga kasamahan nila kahapon. At yung ating mga kasamahan din na taga Laguna, iwan din sila. Parang bitin sa nilang isang araw. Pagdiriwa o pagsamba. Ito ay isang kagalakan para sa atin, sa inyong lingkod, na makasama kayo at kaya po ay nagagalak po tayo sa buhay at biministeryo, pagiging kaagapay ng ating lingkod, si Pastor Ronnie Pablo. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Alam po may hangover pa sa kasiyahan natin kahapon sa selebrasyon. Well, sa Reformed Church, ito yung ika-17 araw ng Panginoon sa taong 2026 at sa parang ganoon ay binabati ko kayo ng Happy 17th Lord's Day. At kahapon, maaaring ilan sa mga kapatid natin sa Matamis ay nakadaupang palad ninyo at narinig ninyo ang kanilang boses na nangungumusta, na bumabati sa inyo. Pero may ilan tayong mga kapatid sa Matamis na hindi rin nakasama. May ilan na nagpalista, binawi nila dahil nagkaroon ng karamdaman ang kanilang mahal sa buhay. So, hindi sila nakasama. So, sa pangkalahatan ay akin pong dinadala ang kanilang pagbati at pangumusta dito po sa inyo mga kapatid sa Bacoor. At purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Mayroong update doon sa pagtatayuan ng simbahan, purihin ng Panginoon. Bagamat yung isang nag-donate ng lupa ay pumanaw na noong Huwebes ng alas 5 ng umaga. Miyerkules ng takip silim ay sa pangunguna ng Panginoon sa akin ay nakapagpapirma pa ako sa kanya ng donation. Masigla pa siya, nakangiti at siya ay aking nanyayahan na kanyang silipin, bisitahin yung bahagi ng lupa na kanyang dinonate na kung saan ay tapos ng i-backhoe. At sa aurang napakasaya niya, sa salitang Batangas, napaka-umis. Napakasaya niya. Sabi niya, sa isang araw, Pastor, bibisitahin ko. Kaya
Nalungkot ako nung nabaltaan ko kinabukasan tanghali na siya ay pumanaw na dahil po sa atake sa puso. Okay? Nakausap ko ang kanyang asawa, dahil pumunta agad ako, at ang sabi ng kanyang asawa, gustong-gusto pa naman niya sana makita na may tayo yung simbahan doon sa bahagi ng lupa na kanyang dinonate. At sabi niya sa kanyang asawa at mga anak ay may malapit na tayong masisimbahan. Pero nawa ay siya ay nasa piling ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-conclude. Pero before, nung kami ay active pa sa 4Ps, kami po, ni Pastor Ray, ay tagapagturo sa family development. Siya sa recipient ng tulong pa rin. Saan ba ako? Isa siya sa recipient ng aming pagtuturo, bagamat mayroong module ang DSWD sa pagtuturo sa family development session, ay sa 30 minutes bago mag-end yung session ay meron kaming biblical na pagtuturo. And I pray yun ang ating naasahan na nung mga time na yun, nawa siya ay kinahabagan ng Panginoon. Dahil makikita naman sa kanyang sinabi sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya na magiging malapit na yung kanilang sisimbahan. Kung siya ay hindi pa kinuha ng Panginoon. At yun naman ang aking sinabi sa kanyang asawa at mga anak na nawa pagka nayari ng simbahan doon sa lugar na iyon ay sila ay sama-samang dadalo sa gawain ng Panginoon. Okay? So, muli, isang pribilehyo na nakatayo dito sa pulpito kong ito at dalangin ko na tayo ay minsan pa ay kausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pangangaral at yun yung mensahe kahapon ni Pastor Jaire, ang pinakatungkulin, central at pangunahing tungkulin ng iglesia lokal ay ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. So, there is a blessing for me kahapon para kung dumalo ng conference bilang hamon yon sa mga tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Diyos. So please open up your Bible with me sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 5. Para ho sa konteksto, ay basahin natin mula verse 1 hanggang verse 12. But ang talata na ating pag-aaralan ay ang verse 6 lamang po. Okay? Mateo chapter 5 verse 1 to verse 12. Nariyan na kayo? Samahan niyo ako sa pagbabasa. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos.
Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Balikan natin ang talata 6. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo sa umagang ito sa isang gawain na iniutos ninyo para sa mga nagmamahal sa inyo. Gawain kinasasapikan ng mga naunang mananampalataya noon kahit sa kasagsagan ng pag-uusig sa kanila o persecution. Sila'y nagkapatipon unang araw ng Sanlinggo o araw ng Panginoon. At yun din sa aming panahon, O Diyos. Kami nagkapatipon, nais namin kayong parangalan. Kami ay nagse-celebrate sapagkat bagamat ang aming Panginoong Hesus at tagapagligtas ay namatay sa krus, ngunit siya'y muling nabuhay madaling araw ng Sanlinggo. Nawa ang mensahe ngayong hapon ay ngayong umaga ay mangusap sa amin. Maunawaan namin, maintindihan kung gaano kayo kabanal at kamakatarungan na nararapat magparusa. Ngunit sa kabilang banda, maunawaan namin din at naintindihan ang iyong kagandahang loob at habag na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, may kapatawaran ng kasalanan at may pamumuhay sa kabanalan, sa katuwiran. Alisin niyo po sa aming puso ang katigasan at ang pananangan sa mga maling katuruan na aming pangminanan. At dalangin namin na ito'y mapalitan ng purong at dalisay na salita ninyo, na siyang patuloy na maglilinis sa amin habang nandito po kami sa mundong amin pong ginagalawan. Sa iyo namin inialay ang aming papuri at pasasalamat at hiniling ang lahat ng ito ng may pagpapakumbaba sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Sa panahon na ito ay nabubuksan ang paksa, lalo na sa malaking entablado ng social media, kahit alin sa mga platform na yan, ang usapin kung sino ang, o kung paano, o kung ang tao ba ay mapupunta sa langit. At noong April 1 na nitong taon, merong isang local television na merong host na isang gay na in-interview niya ang isang sikat na singer na babae. Okay? At sa bandang hulihan ng kanilang pag-uusap o pag-interview nitong gay host na ito, ay natanong ang patungkol sa LGBT kung makakapasok ito sa langit. At makikita niyo po doon, maririnig ninyo yung sagot ng babaeng singer na kung saan ay nakabase ang pagpasok sa langit dahil sa mabubuting ginawa ng mga taong ito, partikular yung mga taong tumulong sa kanya nung hindi pa siya sikat at may makeup sa kanya ng libre. So yun po yung ginamit na patayan itong sikat na singer na ito para makapasok ang tao sa langit. Mga kapatid, ang binasa natin ay tinatawag na the 8 Beatitudes. Nakita natin yung background dyan mismo sa verse 1 hanggang sa verse 2. Ang Panginoon Kristo mismo ang nangangaral. Sa kabuuan, ito ay tinatawag na Sermon at the Mount o ang sermon
ng Panginoon Kristo doon sa bundok na iyon. At ang pangunahing recipient ng kanyang pangangaral ay ang kanyang mga alagad. At dahil marami ang sumusunod sa kanya, then sila man ay naging hearer nitong Sermon at the Mount. So itong 8 mapalad or the 8 Beatitudes na itinuro ng Panginoon ay nagpapaliwanag kung paano makakapasok ang isang tao sa kaharian ng langit. At kung unawain nating maigi, imposible na ang tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Kung titignan natin, for example, labas muna tayo sa verse 6, makikita natin dyan po sa verse 8 na ang may malinis lamang na puso ang siyang makakakita sa Diyos. At sa sermon na iyan, dyan din sinabi ng Panginoong Hesus kung ano ang laman ng puso ng tao. Okay? Nang laman ng puso ng tao ay nabubulok. Okay? At marami pang iba. Yung lahat ng Beatitudes na yan o ang mga pinagpala o mga mapalad, bagamat yan yung requirement para makapasok sa kaharian ng langit, pero pagdating sa atin na mga makasalanan, it is impossible. Napaka-imposible. At pagdating sa mga sumusunod na sermon niya o yung kanyang pagpapatuloy sa sermon na yan, ay nagpapaliwanag kung paano dapat mamuhay ang isang taong kabilang sa kaharian ng langit. Okay? So yung buong sermon na iyan ay nagpapahayag kung paano makapasok sa kaharian ng langit, and then kung paano dapat namumuhay ang isang taong kabilang sa pamilya ng Diyos. At para unawain itong sermon na ito po ay tumutukoy sa panloob at hindi lang sa panlabas. Okay? Ang iskriba at mga Pariseo noong panahon ni Jesus Christ, pagdating sa panlabas, wala kang maipintas. Masasabi mong they are holy. At kung sa kanila mismo katatayo, tingin nila ay sila lang ang banal. Pero nung ito ipinangaral ng Panginoon Kristo, nagsimula silang magtanim ng galit sa ating Panginoong Kristo dahil tinitibag yung kanilang tinitibag yung kanilang pundasyon, yung kanilang paniniwala na sila ay katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ang laman ng puso ang tinitignan ng Panginoon at walang sino mang tao ang pwedeng makapagbago o makapaglunas sa puso ng taong nabubulok dahil sa kasalanan. Meaning to say, dito po sa the Beatitudes na ito, ini-expose ng Panginoon, inihayag ng Panginoon Kristo kung gaano ka-depraved, kung gaano ka makasalanan, kung gaano kasama ang kaloob-looban ng isang tao na siya'y nangangailangan ng interbensyon ng Diyos. Na siya'y nangangailangan ng pagkilos ng Panginoon para siya ay maligtas. Now, sa ating talata na binasa, ito po ay may naka-highlight na salitang righteousness or katuwiran na kung saan hindi ito ating katuwiran, kundi approved dapat sa Diyos na pagiging matuwid. Kabanalan na kung saan o katuwiran, minsan nahirapan akong bigkasin yung katwiran sa katuwiran. No? Yung katwiran, kasi nangangatwiran. Yung katuwiran ay yung pamumuhay ng ayon, tanggap sa paningin ng Diyos. Kaya para po sa tamang pagbigkas, gagamitin ko na lamang po ang salitang righteousness para hindi tayo na-misinterpret. Okay? So, ang tanging basihan, no, para maligtas or para makasama sa pamilya ng Diyos or makasama ng Diyos sa kanyang kaharian ay ang kanyang righteousness. Yun yung standard ng Panginoon. Ang kanyang pagiging banal. Ang kanyang pagiging
matuwid. Kaya nga sinasabi ng Roma chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come fall short." Pag sinabing fall short, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kung ito ang standard ng Panginoon, dapat ay pumantay ka o lumampas para ikaw ay alin, tanggapin ng Panginoon. Pero ang problema, hindi mo umaabot doon sa standard ng Panginoon ang ating pong katuwiran or kayang gawing mabuti. At ang nakakalungkot sa mata ng tao, mabuti tayo, pero sa harapan ng Diyos, yung kabutihan natin, sabi ni Propeta Isaiah, is just a filthy rags. Okay? So yun po yung nakakalungkot. Now, sa maiksing mensahe na gusto kong ilapit sa inyo, ay ganito. Those who seek God's righteousness receive what they desire, not those who are confident in their own righteousness. Ang sinumang naghahanap ng katuwiran ng Diyos ang siyang makakatanggap nito. Ngunit hindi ang mga nagtitiwala sa sariling katuwiran. Righteousness means to be right with God. Ang katuwiran ay nangangahulugang maging matuwid, maging maayos sa harapan ng Panginoon. Sa madalit sabi, yung katanggap-tanggap sa Panginoon na pagiging matuwid. So yun po yung binabanggit po dyan. At kung titignan natin yung kanyang Greek word po, which is na dikaisone, na sa English po, ang katumbas po ng dikaisone na Greek word ay a righteousness of which God is the source or author. Ibig sabihin, yung pagiging matuwid ng Diyos, yun yung source. Hindi galing sa'yo. Hindi galing sa akin. Wala sa'yo at wala sa akin. Okay? Parang pag tayo iinom ng tubig, kung ikay iinom ng tubig, wala kang tubig na may puprovide galing sa iyong sariling katawan. Kailangan meron kang lapitan, kagaya na may water jar doon. Nandun yung tubig, wala sa akin, kailangan mong lumapit doon para magkaroon. Same thing, dito po sa Greek word, the original word ng righteousness na dikaisone. Righteousness which God is the source or author. A divine righteousness or banal na katuwiran. May binanggit ang Panginoon Hesus na tatlong salita, hunger, thirst, at yung bubusugin. Ang pagkain, wala kang dalang pagkain sa iyong katawan. Kinakailangan nasa labas sa iyo. Merong source. And same thing, ganun din sa pagiging matuwid. Kaya kung babalikan natin yung reasoning ng babaeng senior doon sa interview, hindi pasado sa Panginoon yun. Kasi ang ipinagmamalaki niya ay yung sariling magbuting gawain. Dito sa binanggit ng Panginoon sa verse 6 na righteousness, hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito galing sa iyo. Ito'y galing saan? Galing sa Diyos. He is the source of the righteousness na makita sa iyo. Buti kaya, God's righteousness is the standard na kailangan mong marating yun upang ikaw ay makasama niya. And the problem is, we don't have that righteousness. Kahit anong gawin mo, it is always fall short. Hindi makakapantay. Hindi makakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Now, being a Christian, siguro, kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, ito ay pagkakataon para ma-refresh yung iyong commitment sa Panginoon. Pangalawa, bilang believer, tayo po ay minanduhan ng Panginoon, na humayo at mag-evangelize. So, ito yung pamamaraan para makita ng tao ang kanyang tunay na kalagayan at ang kanyang totoong pangangailangan na hindi sa kanya nagmumula, kundi sa Panginoon. So, ang pagiging matuwid ay nagsisimula sa kaligtasan. Okay? Ang katuwiran ay nagsisimula sa kaligtasan at hindi ito doon nagtatapos. Hindi po pwede na totoo kang
tumanggap ng katuwiran galing sa Diyos at tapos ay nananatili ka sa pamumuhay na walang pinag-iba kaysa sa dati. Dapat ito'y nagpapatuloy saan? Sa kabanalan, sa sanctification. Righteousness begins with salvation and continues in sanctification. That's why meron tayong isang doctrine na ang mga mananampalataya ay nag-persevere. The perseverance of the saints. At pagpapatuloy, ang pagpupursiki ng mga naligtas na mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Meaning to say, dito pinapakita ng Panginoon Hesus sa verse 7 na ang isang makasalanan ay dapat niyang i-abandona o talikdan o bitiwan ang lahat ng pagiging matuwid niya sa kanyang sarili. Nagawa niya sa nakaraan, kaya niyang gawin ngayon, dapat niyang alisin yon sa kanyang kaisipan. Dapat niyang i-abandona iyon. Dapat niyang bitawan iyon. At dapat siyang magutom at hanapin ang kaligtasan. Maraming tao ang namumuhay sa maling akala. Dahil pagdating sa salvation, sa kaligtasan o paano mapunta sa langit, ang kanyang tinitignan ay ang kanyang sarili. Ako naman ay kung ano-anong mga sinasabi. Kung ako naman ay walang inaapakang prinsipyo ng aking kapwa, ako naman ay mabait, ako naman ay matulungin, ako naman ay... Pero hindi yun. Ang sinasabi rito, kung titingnan natin, balikan natin ang verse 6 na ating pinag-aaralan, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Kung ang pagiging matuwid ay within us, hindi ito sasabihin ng Panginoon na tayo ay dapat magutom at mauhaw. Kasi busog na tayo sa kaya nating gawing matuwid. But then, ito'y labas sa atin. No? Ang Diyos ang magbubusog ng katuwiran sa mga nagugutom at nauuhaw dito. Okay? Kapag ka isang tao, isang makasalanan, ay inabandulan niya, binitiwan niya ang lahat ng sariling katuwiran o kabutihan na nasa kanya, at siya ay nagutom at naghangad ng kaligtasan, sa kapalamang po siya lilinisin mula sa kanyang mga kasalanan at siya ay gagawing righteous kay Kristo. Okay? Sa aklat ng Apokalipsis or pahayag, may mababasa tayo doon na nakabihis na katuwiran ng kordero. Okay? Yan ang nakabihis sa mga mananampalataya. No? So, yun yung kailangan hanapin. Yun yung kailangan matagpuan ng bawat mga makasalanan na nagnanais na maligtas, nagnanais na makasama ang Panginoon. Now, kapag ang isang tao ay nilinis na sa kanyang kasalanan at siya ginawang matuwid kay Kristo, saka ka mamumuhay ng proseso ng pamumuhay na maging matuwid katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay proseso na magiging kawangis tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya'y naging tao, nagkatawang tao, pinakikita ng kanyang pamumuhay bilang tao, na ganun din ang pamumuhay ng isang mananampalataya. Ibig sabihin, ang iyong relasyon sa Diyos ang sukatan ng iyong kabanalan o ang iyong pagiging matuwid. The more na lumalapit sa Diyos ang iyong relasyon, the more na nakikita sa iyong pamumuhay ang pagiging matuwid. At kapag kay lumalayo sa Panginoon, then lumalayo din sa iyong buhay, lumalayo yung uri ng iyong pamumuhay sa pagpapakita sa pamumuhay ng pagiging matuwid. Kagaya ng isang sanga, ito'y ginamit din ng Panginoon Hesus sa kanyang mga talinghaga. Ang sanga, pag pinutol sa puno, walang kayang gawin, hindi mabubuhay
And same thing, ang isang individual, ang isang mananampalataya, kapag ka siya ay lumayo sa puno na dapat siya'y nakakabit doon, wala siyang magagawa. Hindi siya lalago sa pamumuhay na matuwid na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung titignan natin ang unang Juan, chapter 3, verse 2, meron pong sinasabi ang Apostol Juan, chapter 3, verse 2, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin na sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So yung ating pagsisikap na mamuhay na matuwid dahil isinuot sa atin ng Diyos ang pagiging matuwid ni Kristo ay makukumpleto. Kailan? Sa pagparitong muli ng ating Panginoong Jesucristo. Matutulad tayo sa Kanya. Hindi ito tumutukoy sa mukha, kundi sa pamumuhay, sa katangian, sa karakter. Si Jesus ay namuhay ng banal at yun din ay magiging ganap sa mga mananampalataya pagdating niya sa kanyang muling pagbabalik. At kung titignan natin ang Roma chapter 8 verse 29, ang tinatawag ito ay chain of salvation. Merong napakahalagang binanggit si Pablo dito, Roma chapter 8 verse 29 hanggang verse 30. Sabi rito, sapagkat sa mulat-mula pa, sa ibang translation, before the foundation of the world, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ito po yung ultimate na plano ng Diyos at ultimate na proseso. Kung naunawaan natin yung pagiging soberano ng Diyos or yung God's sovereignty, hindi nabibigo ang decree ng Diyos. Hindi nabibigo ang plano ng Diyos. Gaano man katigas ang puso ng tao, kung ang taong ito ay kinahabagan ng Panginoon, ipoproseso ito ng Diyos ayon sa kanyang dinikri. At ano ang decree ng Diyos sa mga pinili niya? Sabi dyan sa verse 29 ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ito'y Kanyang pinili. Ano yung kahantungan ng Kanyang pinili? Maging tulad ng Kanyang anak. And sa verse 30, mas lalong niliwanag pa ni Pablo dyan, ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag. Siya rin ang tumatawag sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At kung meron sa inyo ngayon na nakaupo dyan sa upuan na yan, na nakikinig, ang Diyos ay nananawagan sa iyo ngayong umaga. Nananawagan siya ng pagsisisi. Ang patunay na ikaw at ako'y makasalanan ay ang kamatayan ng kanyang anak na si Jesus sa krus sa Kalbaryo. Doon makikita yung dalawang katotohanan, puot ng Diyos sa kasalanan at kagandahang loob ng Diyos. Dapat mo yung makita. At ngayon, siya'y nananawagan kung paano sinasabi niya dito sa verse 30. Nananawagan siya, come and be saved. Repent. At sumampalataya. Hindi sa iyong mga gawa, kundi sa ginawa lamang ng kanyang bugtong na anak. At ano pa ang kanyang sabi sa verse 30? Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. Anong sunod? At kanya ring pinawalang sala. Kung meron sa inyo, hindi inyo pa alam, o maaaring hindi talaga pa kayo ligtas, ngayon naririnig nyo ito. Kung ikaw ay tutugon sa kanyang tawag na magsisit sumampalataya kay Kristo, ang gagawin ng Diyos, ika'y ipapawalang sala. Ito'y salita sa korte. Ang Diyos po ay hindi nagtotolerate ng kasalanan. Hindi po pwedeng magpapatawad siya na hindi nabayaran. Si Kristo ang nagbayad. At kung ikay magsisisi at lalapit sa Kanya, ikay Kanyang ipapawalang sala. Kaya ano sabi niya? Tinawag at ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala. At anong gagawin niya sa mga pinawalang sala? Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Glorification.
ito ay makakapiling niya sa kaluwalhatian, makakasama niya sa kanyang kaharian. Meaning to say, ang buhay ng isang taong tinanggap ng Diyos at pinagkalooban ng Diyos ng kanyang katuwiran ay mayroong malapit na relasyon sa Kanya. At dahil may relasyon ka sa Kanya, yun yung sukatan ng iyong pagiging matuwid. The more na nagiging close ka sa Panginoon, the more na ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa Kanyang salita, the more na nakikita ito ng mga tao sa iyong paligid. Well, kahapon ko lang nalaman, yung tumayong nagpatotoo na si Tio Eddie or Brother Eddie ay kanya palang kabarkada, yung isa sa kapatid natin sa Matamis. Si Brother Eddie po ay nasa Pulos, no? Yung aking kong nire-represent na iglesia ay sa Matamis, which is na si Brother Marsing, o si Tio Marsing. Siya po'y baptized. At ako ang nagbaptize sa kanya. Last 3 or 2 years, hindi ako nagkakamali. At kahapon sila nagkita rito. Naalala siguro nilang dalawa yung kanilang kalukuhan. Nung sila ay nasa buhay makasalanan. Kung gaano sila kung kilala niyo po ang Brother Marsing, napakapilyo po noon. Okay. Lalo na sa mga babae, kung ikaw ay mayroong shoulder bag, hindi ka uuwi na mabigat ang iyong bag dahil nilagyan niya ng malaking bato. Ganun ang kapilyo yung tao yon. Bakit ko nasabi, nakasalamuha ko siya sa pagtuturo sa four-piece. At pag sumunod na pagtuturo ng four-piece, nagre-reklamo itong babae dahil may ginawa sa kanya si Brother Marcin. At kahapon natuwa ako, magkaibigan pala sila sa kalokohan. Ngunit ngayon magkaibigan pa rin. Saan? Bilang magkakapatid kay Kristo. Yan yung nakakataba ng puso. Kahapon ko lang narinig yun. Okay? At yan yung kagalakan namin. Kagalakan ko personally na makita na nagbabago yung tao. Ang Tio Eddie, kaya ko sinasabing Tio Eddie dahil kamag-anak siya ng asawa. Pamilya ng aking asawa. Isang manunuligsa yan dati. Ng church ng FCC, kung alam nyo lang. Nagba-Bible study ako sa kanila, siya ay nagtatago kung ano-anong sinasabi sa akin. Hanggang sa dumating, hindi na ako nagba-Bible study sa kanila. Pero hindi ako tumigil manalangin. No, tinatawag ako kami noon na prayer of 5. Ipapanalangin yung 5, alam mo, hindi pa mananampalataya. Iiyak mo sa Panginoon, inuhod mo sa Panginoon, purihin ang Diyos. Hindi dahil sa aking panalangin, kundi dahil sa kanyang biyaya at habag, binuksan niya yung pangunawa ng taong manunuligsa na iglesia ng FCC sa Pulos. At ngayon, isa sa nagpapatutuo kung gaano kaputi ang Diyos sa mga makasalanan. Kung tayo ay may matapat na pagtuturo ng salita ng Diyos, makikita mo yung bunga na totoo din. Makikita mo yung totoong pagbabago. Hindi ko sinasabing perfecto na yung dalawang kapatid na lalaking iyon. Meron pa silang mga kahinaan ngayon na inilalapit nila sa akin. Nagchat-chat sila sa akin, Pastor, tulungan niyo mo ipanalangin ito. At maaaring kay Pastor Ray, kay Pastor JN. Mostly nitong mga nakarang mga araw sa Pastor JN ang nilalapitan ni Brother Eddie. At alam ko, kagaya ng kanyang paglapit sa amin ni Pastor Ray, humihingi ng panalangin matagtagumpayan ang partikular na kasalanan. Okay? At ito yung mensahe. Ito yung kagandahang loob ng Diyos. Bagamat siya ang tumatawag, siya rin ang nagpapawalang sala sa mga taong kanyang tinatawag na maligtas. At darating ang araw na makakasama natin siya. Doon wala ng kasalanan, wala ng kamatayan, wala ng paghihirap. Perpektong buhay at kagalakan magpakailanman. At yan yung ating pangangaral sa tao. Yan yung ating mensahe sa kapwa natin. Pero para sa kanila, binabagsak natin sila. Para sa kanila, dinidiscriminate natin sila. Pero hindi yun yung ating
intensyon. Ang ating intensyon, maunawaan nila at makita nila yung kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa ating mga kasalanan, na bagamat dapat tayong parusahan, pero in Christ, kay Kristo, tayo'y pinatawad, inampon, at makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo ay nangangailangan ng pagpapaunlad. Tandaan natin yan. Subalit, ang kakontentuhan ay nagmumula lamang sa relasyon kay Kristo at paglago sa kanyang biyaya. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Philippi. Philippians chapter 3 verse 12. Philippians chapter 3 verse 12 hanggang verse 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Ito'y personal na napagpahayag ni Pablo ng kanya pong ministeryo, paglilingkod sa Panginoon. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Hindi pa siya perfecto. Ngunit, alin sabi niya, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Hindi niya sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsisikap. Ang sinasabi ni Pablo dyan, dahil siya'y ligtas na, may pagsisikap siyang paglingkuran ng Diyos. Sinasabi dyan, yung mga active na mga salita dyan ay nililimot yung nakaraan. Ibig sabihin, ayaw na niyang balikan yung kanyang gawain, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Alin pa, nagsisikap na marating yung nais niyang makamtan. Ano yung nais niyang makamtan? Kahapon yung ginamit na salita ay putong, korona, gantimpala, o reward dahil sa paglilingkod sa Panginoon. At sa verse 14, yung salitang nagpapatuloy nga ako. Okay? Ito yung binanggit ko kanina, from salvation to sanctification. No? Hindi stagnant. No? Hindi tumitigil. Ligtas na ako, okay na ako, anong gawin ko? No. May pagsisikap na mamuhay saan? Katuwiran. Now, pansinin po natin ang praktikal na halimbawa ng Panginoon Jesus doon sa verse 6. Lahat tayo makakarelate. Kahit bata makakarelate. Tatlong salita. Nagugutom, nauuhaw, at nabubusog. Okay? Kung balikan natin, Mateo chapter 5 verse 6, sabi rito, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Now, pag sinabing nagugutom at nauuhaw at nabubusog, ito'y tumutukoy sa isang individual o maging hayop na buhay. Tama? Buhay lang ang nagugutom at nauuhaw at mabubusog kung kakain. Sa tingin nyo, ang patay nagugutom at nauuhaw? Sa tingin nyo, ang taong patay o hayop na patay ay mabubusog? No. So, napakasimple ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito sa verse 6. Buhay. Pero itong verse 6 ay tumutukoy spiritually. Ibig sabihin, ang taong may buhay spiritual o sa ating salita, ligtas na, ay nagugutom at nauuhaw. Silang ligtas na ay nagugutom at nauuhaw saan? Sa katuwiran. At sinong bumubusog? Tayo ba ang bumubusog sa ating sarili bilang mananampalataya? No. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Sapagkat sila ay bubusugin. Sa ibang translation, sila ay bubusugin ng Diyos. Alam mong may buhay dahil nagugutom at nauuhaw. Patay lang ang hindi nagugutom at hindi nauuhaw. Now, kinuha ko po yung ginamit ni John MacArthur
na 5 simpleng katanungan upang malaman kung ikaw nga ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. No? Yan po yung gagamitin ko bilang paghamon sa atin sa umagang ito. 5 simpleng katanungan para malaman kung ikaw ay totoong may pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran. Number 1, hindi ka ba nasisiyahan sa iyong mga kasalanan? Kung totoo kang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, wala kang kasiyahan sa iyong kasalanan. Hindi ka nag-enjoy. That's why ang dulo ay alin? Pagsisisi, pagdagot ng dibdib. Naalala ko ang Tatay Ano noong isang araw, kalimutan ko yung eksaktong araw kung kailan dinemolish ang kanyang bahay. Bago i-demolish yung kanyang bahay, maraming tao, maraming pulis, maraming mga DSWD na mga empleyado, maraming usyusero. At nung pumunta sa kanya ang mga demolition team, siya'y nakiusap. Ang kanyang mga anak pinagtatanggol siya. At sa sama ng kanyang loob, pumasok siya sa kanyang bahay at dinadagukan niya yung kanyang dibdib. At siya'y nahiga. At nung siya'y humiga, yung iyak ng kanyang mga anak, akala siya'y patay na. Mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Pag ikaw ba ay nakakagawa ng kasalanan, ganun ba ang iyong nararamdaman? Gusto lang dadagukan mo yung dibdib dahil alam mong mabuti ang Diyos, pero yung ginawa mo, yung binitawan mong salita, yung inisip mo, again, nagdulot sa kanya ng hatian. Kung meron kang ganyang katangian, ibig sabihin, ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ng Diyos. Imposible kang maging panatag kung nalalaman mong gumagawa ka ng mga bagay na ayaw ng Diyos. At ikaw ay namimighati kapag bumagsak ka sa banal na pamantayan ng Diyos. Again, hindi ka ba nasisiyahan sa iyong mga kasalanan? Number 2, nabibigyang kasiyahan ba ng mga panlabas na bagay o gawain ang iyong mga paghangad? Mga gawaing hindi pinag-uutos ng Panginoon, nasisiyahan ka ba doon? Kapag ikaw ay lumalayo sa gawain ng Diyos, well, ang taong gutom ay hindi nasisiyahan hanggat hindi siya kumakain. Tama? Ang taong gutom, para makakain, gagawa ng paraan. Yung pangang dahilan, bakit siya magnakaw? Ganon din ang taong uhaw. Hindi siya masisiyahan hanggat hindi napapawi yung kanyang uhaw o hindi siya umiinom. Mga kapatid, anong kinagugutuman mo? Anong kinauuhawan mo? Nagugutom ka ba na makasama ng iyong mga kapatid sa pananampalataya? Nauuhaw ka ba sa testimonya ng kanilang buhay? Nauuhaw ba ang iyong puso na makapagpayo ng mga pamantayan ng Diyos? Saan ka nagugutom? Saan ka nauuhaw? O baka naman nabibigyan ka kasiyahan sa mga gawang hindi kinalulugdan ng Diyos? Mga kapatid, nabibigyan kasiyahan ba ng mga panlabas na bagay o gawain ang iyong mga paghahangad? Kung ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, tanging ang katuwiran ng Diyos ang makakapagpasaya sa iyo. Wala nang iba. Well, si Jesus may halimbawa sa atin, ibinigay. Mismong siya ay halimbawa para sa atin. Sa John chapter 4, verse 31, mayroong isang pangyayari. John chapter 4, verse 21, ito ay nung matapos niyang kausapin, yung babaeng Samaritana, okay, umuwi ito, no? And then saka pumasok sa eksena ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo sa verse 31 ng John chapter 4. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo.
Ngunit sumagot ang Panginoon Jesus, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, may nagdala ba sa kanya ng pagkain? Akala ng mga alagad yung babaeng Samaritana nakausap niya dun sa balon, yung nagdala ng makakain. Na anong sabi ng Panginoon Jesus sa verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay alin? Ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Kahapon, malinaw kung ano ang sentral at pangunahing dapat gampanan ng iglesia. At dapat nauuhaw tayo at nagugutom. Yun yung pagkain natin kapag nagagawa natin yun. Ang same thing kay Jesus Christ. Kaya ginamit din niya ang napaka-practical na halimbawa na ang kanyang pagkain ay ang tuparin ang kalooban ng kanyang ama. At hindi lamang basta tuparin, kundi tapusin ito. Ganon din nawa tayo mga kapatid. Anong purpose natin kung tayo niligtas ng Diyos? Kung babasahin natin yung verse 13 onwards ng Mateo chapter 5, being as a light and salt, maging asin at ilaw, tagapagpahayag ng katotohanan, tagapagbigay ng pag-asa sa taong mapapahamak dahil sa kasalanan. Ngunit sa kabilang banda, ang asin ay mahapdi sa sugat. The same thing, ang katotohanan ay masakit sa mga taong nag-e-enjoy sa kasalanan. Okay? So Jesus Himself, siya mismo ay halimbawa ng pagpapakita sa atin na ang ating kasiyahan, ang nagbibigay kasiyahan sa atin ay ang mabigyan ng kaluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad kung ano ang layunin ng isang iglesia o bilang mga mananampalataya. Number 3 na tanong, may kasabikan ka ba sa salita ng Diyos? This is basic. But again, aminin naman natin o sa hindi, nagkukulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Naamin niyo po ba yan sa inyong sarili? Kahit ako bilang pastor, may pagkakataon na nakakalimutan ko. At doon sa simpleng pagkalimot, kinabukasan, nasanay na akong makalimot. Okay? So, yun yung pangatlong tanong. At tunay na ikay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ng Diyos. May kasabikan ka ba sa salita ng Diyos? Ang taong gutom, kailangan pa bang utusang kumain? Anong instinct ng taong gutom? Ha? Hindi ko pinariringgan si kapatid na sa ating lamesa. Okay. Kahit sino sa atin, kahit nga bata pag nagugutom, maghanap ng container na lagayan ng magulang ng pagkain. At anong gagawin niya? Panunuorin yung pagkain. May mansana sa lamesa, may saging, may kape, may pandesal. Dalawang klaseng tinapay, tinabili ka ni Pastor Owen. Mabubusog ka ba pag nakain sa ng pagkain? Busog na ako. No. Ang taong gutom, instinct niya na alin, maghanap ng pagkain at kainin. Ang iyong Biblia ba sa bawat araw, binubuklat mo at binabasa? Naging nourishment ba sa iyong pang-araw-araw na desisyon ng salita ng Diyos? O ginagamit mo lang ang salita ng Diyos para pabagsakin ang ibang tao sa pamamagitan ng pagsasabing ikay matuwid, ngunit ang totoo hindi naman. Ang espiritual na gutom ang magtutulak sa iyo na kumain ng salita ng Diyos upang matuto kung ano ang sinasabi ng Diyos na paglago sa katuwiran at sa kabanalan. Kung ikaw ay may buhay espiritual, nagugutom yan. At yan ang magtutulak sa iyo, magiging instinct mo. No? Ako personally, mayroong pangyayari, 2 hanggang 3 araw, nakaligtang kumagpasa ng Biblia, at dahil nagugutom na ang buhay espiritual, hindi ako mapakal. May kulang. And then, nung iniisip ko, nakalimutan ko magpasa ng kanyang salita. Okay? So, ganun din sa atin, mga kapatid. Pang-apat,
Ikaw ba ay nasisiyahan o panatag sa gitna ng kahirapan? Ikaw ba ay meron pong kapanatagan pagdating ng kahirapan? Ikaw ba ay may kapayapaan pagdating ng kahirapan? Nakakatuwa ang Tatay Ano nung na-demolish ang kanyang bahay. Pagkamat tulad ni Job ay nagdalamhati, dinagukan niya yung kanyang dibdib, pero nung bumisita kami ni Pastor Ray, yung ngiti niya, tatanggapin namin, Pastor, yung nangyari sa amin. Itong kalooban ng Panginoon. Yung ibang bahay namin binisita, grabe yung iyak. At kung sino-sinong sinisisi. Ang sabi ni Pastor Ray sa kanila, sa panahon ng kahirapan, doon malalaman kung totoo ang pananampalataya. Anong silbi ng pananampalataya kung walang paghihirap na darating? Ang pananampalataya ay lubos na makikita pagdating ng paghihirap. Isa sa hirap na tinutukoy nito ay ang pag-uusig sa pananampalataya, sa iyong paninindigan sa salita ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa kahirapan dahil sa katigasan ng iyong puso. Hindi ito tumutukoy sa kahirapan dahil sa pagsuway mo sa Diyos. Ang kahirapan na tinutukoy sa tanong na ito ay sa panahon na usigin ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, ang gutom na kaluluwa ay kontento sa kabila ng sakit at hirap na dinaranas dahil alam niya, tinitignan niya yung hirap at sakit na iyon na kaparaanan ng Diyos upang ang Diyos ay magturo na lalo pang kasabikan na mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Kumbaga, nagsisilbi yung gabay ng Panginoon. Kumbaga, nagsisilbi yung apoy na pinakikinang ang isang ginto o ang iyong pananampalataya. Well, kung ang tugon mo pagdating ng kahirapan ay galit, hinanakit at panunumbat dahil hindi maganda ang nangyayari sa iyong buhay, sa iyong paligid, sa iyong mahal sa buhay, ang hinahanap mo ay mababaw na kaligayahan. Well, isa sa naipayo ko sa mga kapatid nating na-demolish ang kanilang bahay sa Tilaga, anong sinabi ni Job noong ang lahat sa kanyang ari-arian, maging ang kanyang anak, at maging ang kanyang kalusugan, ano kanyang sinabi? Hubot-hubad akong isinilang ng aking ina. Hubot-hubad din akong babalik sa Diyos. Purihin si Yahweh. Sa una niyang salita, pangalawa yung binanggit ko yun, ano kanyang sinabi? Bakit? Puro lang ba pagpapala ang tatanggapin natin sa Diyos? At kapag paghihirap, hindi na? Well, naging kagamit-gamit yung mga talanang iyon sa buhay ng ating mga kapatid. And same thing din sa ating buhay. Pagdating ba ng paghihirap o sa gitna ng paghihirap bilang mananampalataya, ikaw ba ay panatag? At kung ang sagot mo ay yes, then ikaw nga ay may tunay na gutom at uhaw sa katuwiran. Panghuli, walang kondisyon ba ang iyong pagkagutom at pagkauhaw? Ang iyong bang uhaw at gutom ay walang kondisyon? Anong ibig sabihin? Basahin natin yung isang pangyayari sa Mateo chapter 19. Mateo chapter 19 verse 16 to 22. Ito'y senaryo sa pagitan ng Panginoon Kristo at ng isang binatang lalaki na napakayaman. Kasi niyo po, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Meron ba siyang gutom at uhaw? Meron. Naghanap siya eh. Now, anong sagot ng Panginoon Jesus? Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Now, sabi niya sa verse 18, alin sa mga iyon? Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina,
at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang verse 20, ang Senyor sagot niya, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Grabe yung lalaki ito, mayaman na. Okay? At ang kanyang sagot, tinutupad ko na po. Ibig sabihin, continuous niyang ginagawa ito. Now, verse 21, interestingly, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka sa akin. Now, verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. May uhaw nga siya at gutom pero may kondisyon. Gaano karami sa atin kaya tayo sisimba, merong kondisyon. Gaano karami, tingin ko halos lahat ng bumubuntot sa prosesyon, kung puti man yan o itim na rebulto, dahil meron silang kondisyon. Linggo-linggo, araw-araw, nasa simbahan nila yun. Bakit hindi sila dumadalo doon? Now, tayo ba? May kondisyon ba ang ating pagkagutom at pagkauhaw? Nakita natin dito sa binatang mayaman na ang kanyang pagkagutom may kondisyon. Ang tunay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, anuman ang kahinatnan ng kanyang pagsunod, ng kanyang pagkamit ng mga pinag-uutos ng Panginoon, siya ay mananatiling sumusunod sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Ano man ang mangyari. Well, sa part namin ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, magkaroon man ng bunga ang aming pagmiministeryo sa tao, may maniwala man, may hahantong sa bautismo, or kung ang bunga ay kabaliktaran, may manghahamak, may manginsulto, hindi matitinag sapagkat ang gutom namin at uhaw sa pagsunod sa Diyos ay walang kondisyon. Ang Diyos ang nagliligtas. Tayo ay natasan ng Panginoon na magpahayag lamang ng Ebanghelyo ng Panginoon at siya ang nagliligtas. Na kung titingnan natin ang awit 34, verse 10, awit 34, verse 10, sabi rito, kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit, ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya di mauudlot. Okay? Kung ikaw ay walang kondisyon ng iyong pagsunod sa Panginoon, tapat ang Panginoon saan na magbibigay ng mga mabubuting bagay para sa mga taong sumusunod ng walang kondisyon. Ang Mateo 6:33 ay isang kilalang talata, ngunit nakakaligtaan ng marami. Yung naunang mga salita, seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness. Madalas ang tinitignan ng mga tao nakakalam ng verse yan, and all these things will be given unto you. Tinakpan niya nga sa taas. Akala ko ba lahat ng pangangailangan ko ay bibigay ng Diyos? Huwag nating kalimutan yun. Naunahin ng Panginoon. Saan man larangan tayo, ikaw man ay isang simpleng padre di pamilya, anak na nag-aaral, ina na nag-aaruga ng mga anak, ikaw man ay government employee, o sa tahanan, lolo't lola nag-aalaga ng ako, ano man ang iyong kalagayan, unahin mo ang Diyos sa iyong buhay. At ang Diyos hindi bumibigo sa kanyang pangako. Paano kung hindi niya tutustusan ang aking pangangailangan? Hindi pa rin ako magbabago. I'm gonna seek Him first at ang kanyang righteousness. Dahil siya ang Diyos na lumikha sa atin at siya rin ang nagtubos sa atin at siya rin ang patuloy na lumilingap sa atin. Bilang hamon pangwakas,
Lubos na bibigyang kasiyahan ni Kristo ang iyong mga hinahangad na kasiyahan. Subalit dapat magpatuloy ang pagnanasa mong ibayong katuwiran hanggang sa pamumuhay sa kapanalan, sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Ang buhay ng Kristiyano ay kakaiba sa buhay ng tao wala pong tunay na relasyon kay Kristo. Mga kapatid, balikan niyo po ang ating pinag-aralan ngayong umaga at nawa tulungan tayo ng Panginoon na makita ang ating kalagayan at nawa kahabagan tayo ng Panginoon. Magdulot din tayo ng pag-asa sa iba sapagkat dala-dala natin yung mensaheng nagligtas sa atin, ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Nawa magpaanyaya din tayo sa tao na magsisi at sampalatayanan ang tamang ginawa niya para tumanggap ng kapatawaran. Tayo po manalangin. Makapangyarihan at banal naming Diyos, kami lubos na nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat minsan pa kami ay tumanggap ng mga aral mula sa iyong mga salita. At nais niyong ipakita sa amin na kung kami hiwalay sa inyo, wala kaming kayang gawin. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita namin ang aming sarili ng aming pagkagutom at pagkauhaw sa iyong katuwiran ay kinalulugdan ninyo. At hindi lamang kami nananatiling gutom at uhaw, kundi nakikita namin ang aming sarili na binubusog niyo kami ng katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo. Balang araw, sa pagharap namin sa inyo, ito ang inyong makikita, ito yung titignan niyo sa amin, ang nakabihis na katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo. At nawa, kung ito'y nakabihis sa amin ngayon, ito'y aming ipinamumuhay. At nawa, sa biyaya at sa habag ninyo, tulungan niyo kami maipamuhay ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at pinararangalan. Hinihiling ang lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.